Kamusta kayo mga mag-aaral ng kriminolohiya? Ito ang inyong criminology instructor, Arwin S. Lizardo, registered criminologist. Kinakamusta ko nga pala ang Section Kilo, Section Delta, Section India, Section Hotel, mga future criminologists. Tayo na sa pag-aaral na sa Chapter 7 ng Dispute Resolution and Crisis Incident Management. Ang pag-aaralan natin ngayon ito patungkol sa Chapter 7 na pinamagatang Republic Act number 876 or the Arbitration Law. At napakagandang pag-usapan ito sapagkat matatalakay natin dito yung ibang pag-aaral natin sa batas, pag-aaral natin sa mga civil at commercial rights na mga usapin. Magiging bahagi rin ng pag-aaral natin dito yung sa justice system para maunawaan natin ito yung kombinasyon ng mga ito. Kailangan natin maintindihan dahil ang Republic Act 876 ay sumasalba sa ating korte o na court pillar. Sa dami kasi ng mga kaso, napakalaking tulong nitong Republic Act number 876 upang mabawas-bawasan ang problema ng korte natin. Narito ang isa sa mga nakakainggan yung talakayin natin sa 876 na batas. Ano nga ba ang Republic Act 876? Ang 876 na Arbitration Law ay ang batas na nagpapahintulo sa dalawang panig na may alitan na iwasan ang formal na korte. Imbis na magsampa ng kaso, maghintay ng dekadang mga desisyon ng judge, pwede silang kumuha ng ng arbitrator o tinatawag nating pwede natin sabihin pribadong hukom. Ito na arbitrator. Tagapamagitan. Ang proseso ito ay tinatawag na arbitration. Ang desisyon ng arbitrator na tinatawag na arbitral award ay binding. Ibig sabihin, pag sinabing arbitral award, ito ay binding. Ibig sabihin, may bisa ito at kailangan sundin na parang desisyon o totoong korte. Di ba? Papasimple nito yung mga paglilitis. Bakit ito napakahalaga para sa ating mga mag-aaral ng kriminolohiya? Maaari tanong mo sa sarili mo, Sir, panay civil case naman ito o bakit mo kailangan pag-aralan ito? Narito ang tatlong dahilan bakit napakahalagang pag-aralan ito. Una, ito ay nagliligtas sa ating court pillar, yung criminal justice system natin. Alam mo bang tayo mga kriminal sobrang ang mga korte natin ay sobrang congested, na puno na ang mga korte natin sa Pilipinas. Clogged dockets kung tawagin. Kung ang lahat ng away, kontrata, lupa o negosyo ay didiretso sa korte, wala nang oras ang mga judge na dinggin ang mga malalalang kaso. Kasong kriminal tulad ng murder, rape, or drug cases. Ang Republic Act 876 ay ang konsepto ng alternative dispute resolution na nagsisilbing pressure valve, tagapag-control. Kapag pigil, binabawasan nito ang bigat ng trabaho ng korte para makapag-focus sila sa mga totoong kriminal. Ikalawang dahilan na napakahalaga nito, ang malaking ang criminal law. Dito madalas malito ang mga estudyante, di ba? Mga tayo mag-aaral. Bilang future law enforcer, dapat alam mong hindi pwedeng i-arbitrate ang criminal liability. Pag sinabi natin criminal liability, yung mga kasong kriminal, bawal natin itong dahil pampulis to. Kung may taong nanaksak o nagnakaw, hindi pwedeng sabihin ng suspect at biktima na tara, mag-arbitration na lang tayo para walang kulong. Ang krimen ay isang opensa laban sa Estado, people of the Philippines. Kaya pangkorte ito na pwedeng
idaan sa korte. Ito ay criminal na liability. Ito ay kakulong-kulong. Ayon sa Republic Act 876 ay para lamang sa mga civil na kontrobersya, yung mga utang, sirang kontrata at away sa mga negosyo. Yan po yung tinatalakay sa 876 na batas. Ngayon, ang konsepto ng kasi lang nating mediation o kasunduan in a good faith bilang mag-aaral, dapat mapag-distinguish natin o mapaghiwalay natin ito. Sa ilalim ng Republic Act 876, our arbitration ay nakabase sa ating arbitration agreement o kadalasan nakasulat sa kontrata bago pa man mag-away. Bago pa umabot sa korte, nagkakasundo na. O dapat hindi na makaabot to sa mga korte. Ipinapakita rito na ang hustisya ay hindi laging nakukuha sa pag-aaway o di pagkakaunawaan. Makukuha rin ito sa sibilisadong usapan o diplomacy upang magkaroon ng paggalang at magkaroon ng bagong panimula sa isa't isa. Yan. Mga tinatawag na pinipirmahang kasunduan. May mga kasunduan po yan. Kailangan class, i-review nyo yung Batas Republic Act 876. Lagi nyong ikakabasa nyo to ha, yung Republic Act 876, the arbitration law. Ano bang, bakit napakalaga itong i-review? Dahil nagbibigay ito ng mabilis, aprobado, na formal at na paraan ng pag-aayos ng gulo. Ang tinatawag na alternative dispute resolution. Ito po ay labas sa korte. Mga usaping labas sa korte. Ano ba yung mga key player dito? Arbitration, pribadong individual o grupo na pinili na magkabilang panig na may kaalaman sa issue na hindi pagkakaunawaan. Desisyon or arbitral award. Mga arbitral award yung tawag sa mga desisyon o final na dapat pagkasunduan o desisyon o dapat sundin. Ano ba ang limitasyon ng alternative dispute resolution na to? Hindi sakop ng mga kasong ito yung criminal case, yung legal separation, yung mga nagsasama at saka yung mga future support. Dito kasama dito. Bilang isang future criminologist kayo, ako na bilang isang criminologist at kayo naman ng future criminologist, dapat naunawaan natin itong sistema na ito ng hustisya. Hindi laging kakasuhan agad, hindi laging may mga may mga boundaries din. May mga paraan na pwede mong palagpasin, may pwedeng palagpasin ng isang kaso, pwede mong kasuhan yung tao, pwedeng palagpasin na lang o pagkasunduan na lang. Pag hindi nyo naintindihan to, lagi na lang kayong magkakaroon ng sablay na paratang o sablay na sa korte niyan. Pag hindi nyo naunawan to. Dahil sa bagal minsan ng sistema ng korte dito ngayon, sa kasalukuyan, kailangan natin itong batas na ito. Ito ay nagpapakita ng napakalawak na pang-unawa natin sa batas kung ating maunampisahan ang pag-aaral dito. Okay? Tinatawag tayo sa alternative resolution, okay? Yung pagkakaiba ng yung pag-aralan natin before, 'di ba? Yung arbitration, mediation. In the next chapter, sa chapter 8, mapapag-aralan natin yung katarungan pambarangay. Iyaano ko lang sa inyo yung pagkakaiba nito, ha? Sa arbitration law o Republic Act 876, sino nagdedesisyon? Sa arbitrator, siya ang parang private judge. Yan. Pag sabi natin mediation, sa Republic Act 9285, ang magkabilang panig, sila ang gumagawa ng kasunduan. Tandaan nyo ha, sa arbitration law 876, ang arbitrator ang siyang parang private judge. Sa mediation o Republic Act 9285, ang magkaibang panig, sila ang gagawa ng kasunduan. Then ito naman sa susunod natin tatalakayin, katarungan pambarangay, Republic Act 7160, ang magkabilang panig sa tulong ng punong barangay
yan yung nagme-mediate dyan. Kapag sinabi natin third party, sabi ng Arbitration Republic Act 876, active siya ang maglalabas ng desisyon, arbitral award, base sa ebidensya. Sabi naman ng Mediation or Republic Act 9285 sa papel ng third party, passive siya. Siya ang facilitator lang, tagatulong lang para mag-usap ang dalawa. Pagdating naman sa katarungan pambarangay o Republic Act 7160, counsel or mediation, tagapamagitan, hindi na umaabot pa sa korte ang usapin. Yan po yung klase. Then, sa pagdating naman sa desisyon, mga resulta. Okay, pagdating sa arbitration RA 876, arbitral award or binding, ito ay parang hatol ng korte. Pagdating naman sa Mediation Republic Act 9285, kontrata ito na kailangang sundin na magkabilang panig. Pagdating naman sa katarungan pambarangay 7160, admissible settlement, may bisa ang hatol ng korte makalipas ng 15 days. Yan yung sa amicable settlement after 15 days sa katarungan pambarangay. Ay, kailan ginagamit yan? Yung sa Arbitration Republic Act 876. Ginagamit ito kakaraniwan ng malalaking negosyo, kontrata, at construction. Ginagamit naman ang Mediation Republic Act 9285 pagdating sa civil na kaso, family disputes, utang, o tinutukoy na mga trial sa korte. Pagdating naman ho sa pagdating naman sa katarungan pambarangay o Republic Act 7160, sa barangay level pa lang, para maliit ang gulo, away o makapit bahay o krimen ng parusa, maabot lamang to ng almost wala pa 1 taon. Yun yung kaso dyan. Maliit lang ho. Yung mga parusa, kayang-kaya. Diba? Pinalawalig natin. Arbitration. Okay, tandaan nyo sa exam ha, yung Republic Act 876 na tandaan nyo parang maliit na korte ito na nagdidesisyon pang pribado. Yung mga maliliit na away, sigalot, yan. Sinasabing, ito may final and binding arbitration. Kung sinabing final and binding, tandaan yung keyword na yon, arbitration ang sagot doon. Pag sinabi naman natin ito keyword na class, tandaan nyo yung sa exam natin, may mediation. Dito, walang kapangyarihan ng mediator na magpataw ng parusa o desisyon. Kung ayaw pumayag ng isang panig sa settlement, walang magagawa ang mediator. Yan sa mediation niya na katarungan pambarangay o KP, ito ang pinaka-relevant sa inyo bilang future law enforcers na class. Kasi, yung condition, yung kailangan mayroon na agad na quick decision. Alam niyo sa law enforcement, kailangan nyo agad mag-decision dyan. Hindi kailangan maghintay dyan. Quick decision dyan. Bago ka makapagsampa ng kaso sa korte, sa maliit na offense pa lang, kaya mo nang tingnan kung magkakasundo ito. Hindi. Kailangan mong dumaan ito. Papadaan mo ito muna sa barangay, sa mediation council. Pag yung mga hindi krimen na kaso, tandaan nyo yan ha. Pag hindi naman dumaan sa katarungan pambarangay o KP, pwedeng ma-dismiss ang kaso dahil sa lack of certificate to file an action. Tandaan nyo ang korte, napakasilan yan, kailangan dumaan sa due process at sa mga evidence. Kailangan tayo ng kompletong papeles, mga ebidensya. Hindi basta-basta po nagkakaso. Ano bang golden rule natin sa atin? Bilang criminal liability cannot be subject of ADR. Tandaan nyo ang klase, saying to bilang future criminalist. Tandaan nyo, criminal liability cannot be subject of ADR. Tandaan nyo ha, criminal liability cannot be subject of ADR. Hindi pwedeng yung pangkasong kriminal iidadaan natin sa ADR. Tandaan nyo yan na class ha, yan ang lesson natin ha. Kahit mag-arbitration or mediation o barangay ka pa kayo, o kasunduan, class kayo na sa mga tayo class sa mga barangay, may a-apply nyo ito
sa inyong pang-araw-araw. Kasi minsan may nakakaaway tayong kapitbahay, may nakakaaway tayong tao. Ayan. Pwede nating maidaan to sa ADR. Arbitration, mediation, or barangay. Yan. Ito ay para lamang sa civil aspect, pambayad, pinsala, o damage. Ayan. Kung mga hindi pang kriminal, ang pwede lang nating ipang yung bayad, pinsala, or damage. Ang purusang kulong naman, kung gusto natin makukulong yung tao, criminal aspect po yun. Tandaan natin ha, class. Civil aspect, bayad, pinsala, o damage lang. Pag sinabi natin pang parusang kulong, criminal aspect. Ito ay tanging ang korte lang ang makapangyarihang magpapataw nito. Hindi kayo, hindi yung isa, kundi korte po ang magpapataw ng parusa doon sa pagkakakulong, yung criminal case. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa, class. Kung nasagasaan mo ba ng bakod ng kapitbahay mo o reckless imprudence resulting in damage to property, di ba? Yung halimbawa, nagbakod yung kapitbahay mo, nasagasaan. Pwede bang ipakulong mo agad yung tao kung nasira mo lang yung bakod ng kapitbahay mo? Hindi, sagot hindi. Pwede to civil. Usapang civil, idadaan lang to sa barangay. Tama, class? Pwedeng pag-usapan sa barangay ang bayad sa bakod o civil. Pero ang krimen o paglabag sa batas ay hindi pwede. Kasi pwede namang isettle ito eh. Layunin ng batas ng ADR nga na pag-usapan ang gusot ng mga magkapitbahay o kahit sinong tao. Kung gusto ng estadong ituloy ang kaso, sa mas malalang yun yung nagkaroon na mas malalang pag-aaway pa. Yun po. Another example, bigyan ko pa kayo another example sa mga Okay, si Sergeant, halimbawa si Cardo, okay, isang retired police, at si Mr. C, isang mayamang businessman, ay nagkaroon ng kontrata. Si Sergeant Cardo ay kinuha para magtayo ng isang security agency para kay Mr. C sa kanilang kontrata. May nakasulat na, ito may kontrata, may sulat. Halimbawa, bigyan ko kayo ng class na Anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa kontratang ito ay dadaan muna sa isang neutral third-party expert bago dalhin sa korte. Yan yung kasunduan. I repeat the concept ng ng kontrata ha. May kontratahan. Anumang hindi pagkakaunawaan na magmumula sa kontratang ito ay dadaan muna sa isang neutral third-party or expert bago dalhin sa korte. Paglipas ng 6 na buwan, hindi binayaran ni Mr. C ang huling 5 million peso na utang kay Sargento Cardo. Na sobrang galit ni Sargento Cardo, pinuntahan niya si Mr. C sa opisina nito, nagmura at sinapak si Mr. C sa harap ng maraming tao. Ang tawag natin sa anong kakaso natin itong class? Alam natin na ang kakaso doon ay slight physical injury. Ano ba yun? Usaping ano ba yung slight physical injury? Okay, yun ang mga example na tanong natin. Mapag-isipan nyo kung saan ba ito. May sasagot nyo yung pwedeng ikaso sa tao. Tama po ba? Ngayon, sa board exam, may yan tatag na tricky question, class. Pagdating sa board exam, kailangan nyo paghandaan yan, yung mga ganyang question. For example, tungkol sa 5 million pesos na utang o contract dispute, tinatawag natin itong contract dispute. Ang proseso sa ilalim ng Republic Act 876, ang dapat nilang sundin base sa nakasulat sa kanilang kontrata. Ang ngayano mo doon yung kontrata nila, di ba? Ikalawa, tungkol naman sa pagsapak kay Cardo, pagsapak kay Mr. C ni Sargento Cardo, physical injury po ang tawag doon. Pwede ba itong idaan sa arbitration para hindi na makulong si Sargento Cardo? Siyempre, physical injury, di ba? Kung ang pananakit ay naging slight physical injury lang, saan dapat unang dumaan ang kaso bago ito makarating sa trial court? Yan, assignment nyo class. Kailangan masagutan nyo yan. Okay? Ito yung mga sagot sa sinabi ko, sa tanong kanina. Una, yung tungkol sa yung ating illustration kanina, tricky question yun, di ba? Gamitan natin ng logic yan para masagot natin ang tama.
tungkol sa 5 million peso, contract dispute, ang sagot doon, ang tamang sagot doon ay arbitration o Republic Act 876. Bakit? Dahil meron silang tinatawag na arbitration clause. Tandaan niyo yung word arbitration clause. Sa kanilang kontrata, ibig sabihin, bago pa man sila mag-away, nagkasundo na sila na kung may problema, dadaan sila sa isang neutral third party, expert o arbitrator. Di ba dumating yung punto? Sa una, okay sila. Pagdating ng huli, hindi sila nagkasundo, di ba? Sa ilalim ng Republic Act 876, ang korte ay hindi muna nakikialam hanggat hindi natatapos ang arbitration process. Tandaan niyo yan, tungkol sa pagsapak o physical injury, ang sagot doon hindi. Bakit? Ito ang pinaka-importanting golden rule dyan. Bilang kayo ay nag-aaral ng criminology class, tandaan nyo criminal liability cannot be the subject of compromise or arbitration. Ulitin ko criminal liability cannot be subject of compromise or arbitration. Ang pagsapak, slight physical injuries ay isang krimen. Hindi pwedeng gamitin ang Republic Act 876 para isettle ang kulong. Ang Estado o Republic of the Philippines and of any party sa bawat krimen. Kaya hindi ito pwedeng pag-usapan lang ng pribado para mawala ang criminal charge. Tandaan nyo yan class. Ikatlo, saan dapat unang dumaan ang kaso na state physical injuries? Ang sagot, class, tandaan nyo, Republic Act 7160. Dadaan muna ito due process, katarungang pambarangay. Bakit? Dahil kailangan dumaan mo ito sa katarungang pambarangay o KP dahil ang slight physical injury ay isang slight offense. Mababa lang ang kaso niyan, mababa ang parusa. Ayon sa batas, lahat ng kasong ang parusa ay pagkakakulong ay hindi higit sa 1 taon o multa na higit sa 5,000. 5,000 piso ay kailangan dumaan muna sa barangay, conciliation, mediation. Pag-aaralan natin yan sa next chapter 8 class, yung patungkol sa katarungang pambarangay. Kung hindi sila dumaan sa barangay, ay didiretso agad si Mr. C sa prosecutor o korte. Pwedeng ma-dismiss ang kaso, class, dahil wala silang certificate to file action. Remember, class, may procedure yan. Hindi pwedeng tatalon ka agad sa prosecutor. Okay, tandaan natin yan, I-recap ko lang sa inyo, Yung Republic Act 876 arbitration, para lamang ito sa kontrata, negosyo, o anumang mabababaw na usapin, na pwedeng pag-usapan. Pag sinabi naman nating Republic Act 7160, katarungang pambarangay po yon, requirement ito sa mga slight offenses at maliliit na civil cases bago makarating ito sa korte. Pag sinabi natin criminal case, laging sa korte ang bagsak ito para sa parusang kulong. Kahit pa nagkaayos na ang magkabilang panig o bayad pinsala na civil indemnity. Handaan natin yung criminal case, pwedeng magkahiwalay yun sa civil case. Kahit nabayaran mo na, may kakambal na kaso yung criminal case pa, gugumugulong pa rin yung kaso. Nakuha ba natin, class? Okay, bigyan ko pa kayo ng isang tricky question para sa mga future criminologists natin. Alam kong pinaghahandaan nyo na pag ang board exam pero bibigyan ko lang pahapyaw. Okay. Ito sa pag-aaral natin ng kakambal nito yung pag-aaral natin ng CJS, ng LEA, 'di ba? Yung pag-aaral kasi ng criminology class, kakambal nito yung pag-aaral sa ibang asignatura natin na subject. Hindi ka na nag-aaral ng crisis management o incident management, pinag-aaralan mo rin yung criminal justice ang LEA. Maraming bumabagsak dito class sa mga board exam na yan kasi dapat naiayano nila yung question. Magaling sila mag-analyze ng question, magaling sila mag-identify ng tamang sagot, class. Okay? Yung light offense ay dapat sa barangay muna. Ito yung mga senaryo Bibigyan ko ng senaryo. Tricky senaryo Si Sargento Cardo ay isang active duty police officer. Habang siya ay nagpapatrolya sa Lipa City, nakita niya si Mr. C na lumabag sa isang city ordinance.
Halimbawa, illegal vending o public smoking. Class. Dahil sa init ng ulo, sinampal ni Sargento Cardo si Mr. C. Ang pinsala ay sa slight physical injury lamang. May parusa itong 1 to 30 days imprisonment. Tanong, kailan pa bang dumaan sa katarungang pambarangay, mediation or conciliation ang kasong slight physical injury laban kay Sargento Cardo bago makapagsampa ng kaso sa korte si Mr. C? Anong tamang sagot, class? Ang tamang sagot doon ay hindi na. Bakit? Or no? Pwedeng dumiretso agad ito sa prosecutor o sa korte. Bakit? The legal logic, okay? Kahit na slight offense lang ang slight physical injury, merong mga exemption sa katarungang pambarangay. Republic Act 7160, isa sa pinaka-importanting exemption para sa mga criminology ito, ha. Kapag ang isa sa mga panig ay isang public officer or employee at ang alitan ay may kaugnay sa pagpatupad ng kanyang opisyal na tungkulin, official function, tandaan nyo yan, ha, siya ay police, siya ay officer, di ba? Official functions. Bakit ito mahalaga sa iyo bilang future police o future law enforcer, bilang criminology student ngayon? Kailangan natin ng accountability. Number 1, accountability. Bilang police, ikaw ay representasyon ng Estado. Representative of the state. Kung lumabag ka sa batas habang naka-duty, hindi ito simpleng away kapitbahay lamang. Pwede itong isettle sa harap ng kapitan. Hindi po. Kasi ikaw ay pulis nga eh. May accountability ka. Pangalawa, ganyan kabigat ang isang pulis ha, class ha. Ganyan kabigat ang isang panagkamali. Talaga namang ano. Then, special cases. Class, bukod sa public officers, hindi rin kailangan dumaan sa barangay kung kaya bawal yung murahin ng pulis, bawal yung sakta ng pulis, bawal yung ano. Pag nagpapatupad siya ng official function niya, tandaan nyo, pwede kayong makulong o parusahan ng isang pulis. Ganyan kapangyarihan ng isang pulis. Special cases, bukod sa public officers, hindi rin kailangan dumaan sa barangay. Wala nang barangay, pwede kang idiretso sa kulungan ito. Ang panig ay nakatira sa magkabilang lungsod o munisipyo maliban sa magkatabi silang barangay. Yan. Kahit saan sa Pilipinas, pwede kang anuhan ng isang law enforcer. Pag sinaktan mo isang law enforcer, pwede kang direktahan na sampa ng kaso. Ang kaso ay nangangailangan ng urgent or legal action. Halimbawa nito, habeas corpus o injunction, class. Ang akusado ay nakukulong under detention. Pwedeng makulong. Tandaan nyo ang akusado. Hindi lang yung pagsasabihan, hindi lang yung bayad, magbabayad ka lang. Kasi under criminal, ano na po yung nagawa ng tao. Okay, bigyan ko ng tips sa class. Sa pag-aaral ng Republic Act 876 or arbitration, laging tandaan, private and commercial. Negosyo, kontrata. Maliit na gulo, yan. Pwedeng away magkapitbahay, ganyan, class. Pag tandaan natin, pagkatarungan pambarangay, laging tandaan, pre-condition for court. Pre-condition of court. Tandaan natin yan, ha. Pero tandaan, ang exemption lalo na ang involvement ng public officers. Paghahanda ito para sa pagsasampa ng kaso sa korte. Pwedeng lumala, pwedeng maging okay. Tandaan natin yan, ha. Pag sinabi natin arbitral award versus amicable settlement, ang arbitral award or 876 ay galing sa arbitrator. Ang amicable settlement, barangay, ay galing sa pag-uusap ng magkabilang panig. Tandaan natin, ha. RA 876, arbitration, private and commercial. Katarungan pambarangay, pre-condition for court. Okay. Nalinaw na ba sa atin yung Republic Act 876? Yung nilalaman nito at sistema o na pag-aayos dito sa gulo sa Pilipinas. Napa-interesante, di ba? I-memorize nyo yan, be familiar lang kayo sa Republic Act 876. Handaan natin yung mga keywords yan, ha. Prejudge or commercial disputes, arbitration law. Ha? Pinapayagan ng panig na pumili ng sariling arbitrator ng magdesisyon sa kanilang away kontrata.
Ang desisyon ay tinatawag na arbitral award. Tandaan niya na, mga cream. Nakasakad sa ADR ang policy of the state na palitaguyod ang kapayapaan at i-decongest ang mga korte. Diba? Plus, pag sinabi natin 7160, katarungan pambarangay o katarungan pambarangay law, tandaan natin yung keyword, lupong tagapamayapa, condition precedent. Yung pag-aaralan sa chapter 8 yan. Na-advance ko lang kayo. Concept obligation, dumaan sa barangay ang mga kasong parusa ay 1 year below na pagkakakulong ng 5,000 piso below na multa. Exemption, kapag ang suspect ay pulis, public official na naka-duty o kapag ang krimen ay may parusang higit sa 1 taon, halimbawa robbery or homicide. Yun yung mga exemption nun na hindi pang barangay yun ha. Pag sinabi natin Presidential Decree 1508, the original katarungan pambarangay law. Okay? Keyword, precursor. Anong konsepto nito? Ito ang lumang batas ng Barangay Justice System bago ito sinama sa Republic Act 7160, Local Government Code, bago pa ito dumaan doon. Bakit? Tinatanong to sa board exam. Ito kasi ay bakit kailangan pa pag-aralan yung mga lumang batas? Kasi po pwedeng itanong sa board exam ito. Tatag na historical background ng ating ADR system. Ay lahat pag-aralan yan, class ha. Then, remember you are board. Precondition kayo para makapasa ng board exam, future criminologists. Kaya galingan nyo, hindi sayang ang pag-aaral nyo ng ating mga leksyon. Republic Act 9344 or Juvenile Justice Welfare Act. Daan natin yan ha. Diversion, restorative justice. Na konseptong ito. Hindi ito arbitration, pero tinatanong din to sa ADR para sa mga children in conflict with the law, si ICL, imbes na makulong, inadaan sa diversion program sa level ng barangay, pwede rin sa police. Diba? Yan kayo ng summarized class ha, para maalala nyo. Republic Act 876, arbitration, arbitral award. Tandaan nyo yung class ha. Republic Act 9285, General ADR, Mediation, Settlement. Pag sinabi natin Republic Act 7160, Barangay Justice, Amicable Settlement. Pag sinabi natin Republic Act 9344, yan po yung Juvenile Justice Diversion System. Yan class ha. Yung sa chapter 7 na ito ay yung Republic 8876. Napakalaga nito na napag-aralan talaga natin. Ito ay ang batas o kung saan dalawang higit na partito ay maaaring gumawa ng kontrata o sumang-ayon o idulugan ka ng kontrobersya o hindi pagkakaunawaan sa isa o higit pang mga arbitrator upang resolbahin ang issue sa halip na dumaan sa mahabang proseso. Natin yung class ha. Yan. Una, ang Arbitration Law of Republic Act number 876. Ito ay ang batas kung saan dalawa o higit pang partido ay maaaring gumawa ng kontrata. Ayan. O higit pang mga arbitrator upang resolbahin ang issue sa halip na dumaan pa sa mahabang proseso ng korte. Kalawa, mga kasong hindi saklaw ng batas na ito, hindi sakop ng arbitration law ang mga kasong napapailalim sa jurisdiksyong korte o courting industrialization o court of industrial relation o mga kasong may kinalaman sa alitan ng paggawa, labor disputes. Yan po yan ha. Ikatlo, sino ang mga diskwalifikadong maging arbitrator? Tanong. Hindi maaaring maging arbitrator ang sino mang minor de edad, infant, yung mga bata, mga taong idineklarang walang kakayahang magdesisyon, incompetent, o mga taong may personal at financial na interest. Tandaan natin yan ha. O kaso,
Maliban na lamang kung ang proseso pareho silang pumayag na na magkabilang panig na kasangkot. Yan yung kondisyon dyan ha. Kaapat, forma ng kasunduan, form of arbitration agreement. Ayon sa batas, ang kasunduan na idinadaan sa arbitration, ang hiduaan ay dapat nakasulat, in writing, at formal na nalagdan ng kasangkot na partido. Ikalima, pagtatalaga ng mga arbitrator for appointment or arbitrators. Kung mayroong nakasaad na paraan na pagpili ng arbitrator sa loob ng kontrata, ito ang dapat sundin. Kung wala nakasaad na paraan, kung nabigo ang isang panig o pumili, o hindi magkasundo ang dalawang arbitrator na pumili ng pagkakto ang korte or Court of First Instance, RTC, ang may kapangyarihang magtalaga ng arbitrator. Ika-anim, proseso ng pagdinig o hearing procedures. Ang mga arbitrator ay may kapangyarihang mag-issue ng sabpina upang piliting dumalo ang mga testigo, class, o upang ipresenta ang mga kinakailangang ebidensya at dokumento. Bago magsimula ang pandinig, ang mga arbitrator ay kinakailangang manumpa ng take oath na diringgin nila ang kaso ng patas at walang kinikilingan. Kipito, class, ang desisyon, the award. Decision award ay dapat nakasulat sa nilagdaan ng mayorya ng mga arbitrator at dapat nilabas sa loob ng 30 days, 30 araw magkatapos na maisara ang pandinig. Maliban kung ang pagkasundang palugit ang mga panig, may palugit pa, class. Ikawalo, retributive justice. Pagkakaiba ng retributive justice versus restorative justice. Okay? Ano yung pagkakaiba ng dalawang ito? Dalawang uri ng justisyang ito. Pag sinabi nating retributive justice, kinakatuon sa pagpaparusa sa nagkasala. Ang krimen ay itinuturing na paglabag laban sa Estado at ang layunin ay bigyan ng karapatang parusa ang gumawa ng krimen. Pag sinabi natin restorative justice naman, kanina retributive justice, ngayon naman restorative justice. Pag sinabi natin restorative justice, class, nakatuon sa pag-aayos ng pinsala na idulot ng krimen. Nakapokus ito sa pangangailangan ng biktima na nagkasala at ng komunidad upang makamit ang paghilom at kapatawaran. Yan ang sinabing restorative Yan, be prepare lang kayo sa ating midterm exam. At ang tatalakayin natin sa midterm exam yung chapter 6 at chapter 7. Ito po tinalakayin natin ngayon ay patungkol sa Arbitration Law o Republic Act number 876. Salamat, class, sa inyong pagsubaybay. At tayo ay gabay ng Panginoon sa lahat ng bagay. Sa pag-aaral natin ito, pag na-apply natin ito, makakatulong tayo sa ibang tao. Maraming salamat po.